Kamuns! Kamusta na kayo? Buti naman kasama ko na naman kayo ulit. Pupuntahan na naman tayong isang unique na coffee shop here in Fort Santiago. Matagal na ako din nakapunta dito, parang college pa ata ako last time nagpunta ako dito. So samahan niyo ako para mapuntahan natin tong coffee shop na to. Ang tawag doon is Papa Kape. At ako ay magpapa kape. Parang malakas yung hangin. Kaya. Hindi ko kaya. So medyo mainit pero sana wag lumakas yung hangin. Ayan. So dito na tayo papunta sa Fort Santiago, sa makasaysayang Fort Santiago. Ayan. So may makikita na tayo mga turista dito. Ayan, kita mo na, ayan, unti-unti mo na siya makikita. Ito yung Postigo General Luna Building. Ito yung sikat na Manila Cathedral. So, dyan kinasal si Sharon Cuneta and Gabby Concepcion. Wow! Okay. And ito naman, ito yung Palacio del Gobernador. Yan. Palacio del Gobernador. Okay. Ayan. And then tingnan nyo ang ganda ng Manila Cathedral. Although under renovation ang Manila Cathedral kanina. Hey mga kamoods, andito na tayo sa Fort Santiago. So yan na, nakita nyo na. Welcome Fort Santiago. Yan. So medyo mainit and kind of windy. Pero dito tayo pupunta kasi dito natin makikita yung pupuntahan nating coffee shop. So dito bago ka makapasok sa Fort Santiago, meron siyang entrance fee. So I forgot 70 or 75 pesos para makapasok ka sa loob. But definitely one of the historical landmarks here in Manila in the Philippines. So pasok na tayo dito sa loob. 75 pala, 75 pesos each. Okay, so ito pa yung iba makikita nyo inside Intramuros. Ito yung mga, actually mga guys, mga boxes to actually. Mga wooden boxes. Nilagay nila dito for display. And then, ito yung mga ginamit nung panahon ng war. Ito mga to. Yung mga cannons and mga missiles. So parang nostalgic pag nandito ka sa Intramuros kasi bumabalik ka when you were younger, when you are doing like field trips nung high school or college. Ngayon lang ako nakabalik kasi dito. But it's a good day, it's a good place to, I should say, go back to your history, 'di ba? Kasi sabi nga nila, you don't know where you're going when you don't know kung saan ka galing. So ito, papasok na tayo sa historic Intramuros area. Ito guys, hindi yan yung original na entrance to Intramuros. This is just reconstructed. I think
like around 1982 yan nung reconstruct. Kasi yung original was na bomba nung panahon ng Amerikano. So yan siya. So this was just a reconstructed entrance na lang sa Intramuros. And then you see, ito na yung river part. So mga kamuds, we are about to enter Intramuros. This is really visited by foreigners. And you will see, yan yung entrance to Fort Santiago. Yan. So, makikita nyo maraming mga visitors, mostly ay, makita nyo mostly foreigners. Diba? Yan. So, maraming, what do you call this, bumibisita dito to check the area. So, iba-ibang area to, no? So, nandun yung CR part. Ito yung mga, ito yung Plaza de Armas actually. Yan. So, banda dun pa yung punta natin sa Papakape. Okay. Kung mapapansin nyo, ang Fort Santiago was built as a water cistern. Ibig sabihin, plano siyang imbakan ng mga tubig para sa Gobernador General noong time ng mga Kastila. Good day mga kamuds! So today, I would just like to give a disclaimer regarding the videos that I am uploading. So I would just like to reiterate that this is a personal lifestyle vlog. So all opinions expressed here are my own and has not been influenced by any means. And my reviews are based on my experience when I visited the place at that time. Now, it is very important that I would just like you to know, mga kamuds, that I am not a food critic, nor do I consider myself one. This is just a platform in order for me to be able to express and review my own personal dining experiences. May it be Have, Carry, or Wale. It's already going to be something that is based on my own preference. If you disagree or agree with me at any point in time or do not receive the same experience, I will not be responsible because everyone will have their own unique dining experiences. So also, I would just like to inform you guys that all the meals are paid for by me. However, if any of the meals or products are going to be sponsored, or for example, I am going to be invited as a guest, I will definitely disclose it at the end of each vlog. Okay? So, let's continue with our vlog. Right mga kamuds, andito na tayo sa pupuntahan nating coffee shop which is Papakape. So dito, sa side na to, dito natin siya makikita. Ito ang Papakape guys. Yan. See, so Papakape has an alfresco dining outside and then meron din siyang air-conditioned inside. So ito yung Papakape guys. This is the entrance. Yan. Papasok na tayo dito guys sa loob ng Papakape. Ito tayo architecture sa taas, no? Ganda. So guys, here in Papakape, they have a resident cat, ang pangalan Tiago. Ang kulay niya black and white. So si Tiago wala, baka naggalagala kasi tanghali. Ito, this is Luna. Ang sarap ng tulog ni Luna dito. Yan. Okay? Diba? Kahit tinahawakan ko, hindi siya nagigising. Okay. Ayan, so mag-order na tayo guys ng coffee dito sa Papakape. Let's see. So we'll try na lang yung signatures nila para malaman natin kung ano yung lasa nitong mga Filipino-inspired coffees nila here. Kasi medyo different.
from the usual coffee places where we go. Yes, hello, good Ito po yung afternoon. best seller po pala ng Daku lang ang Daku. Oh, ito dalawang to. Okay. Hello. Alright po. Hindi, I mean sa latte lang siya. Okay, so we're gonna try yung mga signatures nyo. So, we'll get one black gulaman Americano dito na lang for dining, and then one tahoe, and then yung mango sampalok iced tea, and then which is better, yung kape cerveza or yung bibingka? Pati cerveza is ice, the big chino is only served. Okay. Pero alin ng mas bestsellers dalawa? I think it's the big chino. It has more coffee content. Okay. Sige, yung bibingka china yan. So, tigo-one orders lang nun. And then, ano kaya ang best na pang-partner dito sa pastries nyo? You can try the dinamita or the concept. They're made by butter. Yung dinamita, what's inside the food? Chili and cheese. Okay. And then the other one, what's the other one you said? Chocolate. Ay, paano chocolate? Okay. Ano to, ube? What's that? What is that? Ube, ano yun? Ube canole. Ah, ube canole. So, ano kaya ang try natin? Sige, hindi dinamita na lang. One dinamita. Oo, let's try that. And then that's it. Yeah, this is the bibingka chino. Yan, and then we ask for 3 small glasses for tasting. And then we have the tahoe. And then we have the black gulaman Americano. And then we have the mango sampalok drink. Yan. So we are here in Papa Cafe para tikman natin tong apat na specialty coffees and teas nila here. And with me, I have my friends here who also are coffee connoisseurs, and they have their own coffee business, which is Coven Cafe. So, yung picture on how you would be able to get in touch with them. So, first, I'll introduce you to Boots. Yan. And then, I'll introduce you to Yvette. So, we're gonna be tasting the 4th coffee. So, meron tayo ditong 3 separate small glasses so that we can give our verdict which one we like the most among all of these 4. And it's the same as like what we do on my previous vlogs. Alam niyo na yung scoring natin, which is Have, Carry, or Wale. So let's see on what we're gonna be giving the scores for this 4 drinks that we have. So let's start first with, tingin ko ano ba tayo? Sa cold muna tayo or sa hot? Puro cold tong 3 eh. Mas maganda yung hot. Kasi mamaya nalamig na. Okay, so let's go with... Gusto ko yun. So, tingnan ko na maigi. So this is bibingka chino. So a while ago, binidyo ko yan na tinutorch nila yan. So yan, see? Yan. So we're gonna mix this, no? And they call it bibingka chino. Yan. Okay? So I don't know how we're gonna taste this. Kaya ba natin iganyan na lang dito yan? Ganito? Ganyan? Para matikman lang natin how it tastes. Oo. Para lang tayo nagsiserve ng taho dito eh. O yan. Thank you. Para makita lang natin kung ano yung lasa niya. Ay, pero meron siyang ano, no? Parang bits and pieces nung parang, I think ito is cheese, no? Okay. So let's cheers. Taste na natin itong... May plus points kasi yung restaurant. Yeah, ano siya. They love, protecting the environment, no? Eco-friendly, yes. So cheers tayo dito sa bibingka chino. Let's see how it tastes. Let's go. Anong initial impression nyo? So, sige, kung gusto niyo pang kumuha pa, po tayo ng taho ulit.
Pero bibingkachino really is an epitome of cappuccino kasi yung foam niya, di ba, ang cappuccino talaga mas madami. Inspired lang talaga siya ng bibingka kasi meron siyang cheese sa taas, which they torched a while ago. Nakita niyo nung ginagawa dun sa loob. No? So, tinikman na lang namin siya to see. Anong mga yung components? Ang components ng bibingkachino is nakita mo kanina dun sa ano mo, parang may listahan doon, di ba, yung kung ano yung laman ng Papa Menu coffee. Pero, pag inom mo Parang ano siya parang meron siya. hindi ba ano siya, kumpara sa usual cappuccino, mas slightly bitter ang lasa? Parang mas Okay yung parang may surprising taste siya ng egg. kasi may ano siya, cheese. Pero parang may bago, parang Ayan o. Hindi, isa. Yan. So, tinignan natin yung menu. Bibingkachino is made of what? espresso, coconut milk, froth, and tortilla queso. Coconut milk. So, yun yung nagpapaiba ng lasa, yung coconut milk. Hindi siya yung usual dairy milk na ginagamit. No? Kaya parang pakiramdam mo, may lasang egg ang panglasa mo kasi it's coconut. So, para sa'yo, Yvette, mamaya natin verdict. O sige. Para pag-isipan muna natin, no? Natikman mo yung cheese? Masarap, no? Masarap yung contrast niya dun sa amin. Okay, let's go on the next part. Very strong yung ano nila, yung coffee. Nga, no? Kasi di ba usual na cappuccino medyo creamy ang ano. Okay siya kasi ang cappuccino naman siya. Yung, oo. Next is, dito sa gulaman, sa Black Americano. Pwede. But they said we have to mix it. Nandiyan yung malaking ano, kasi yung Arnibal daw. Ay, ito. Mm-hmm. Ay, laki. Laki talaga. Ano naman, hindi ako murong sa malaki. And again, it's still the same. So, tingnan nyo siya. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan. Wow! So, that's how it looks like. Okay. So, I don't know how are we gonna put this again. Magtatahunan naman ako ulit. Pwede siguro mag-isip ko lang. O sige, sip na lang tayo gusto nyo. Para, kasi ano ice to eh. Sige, ako muna. So this is Black Americano. Black gulaman. Black gulaman. Ano? Black? Hindi, Americano with gulaman. black gulaman. Good. Okay. Ikaw taste mo. Basil yung nalalasahan ko. Tama ba? Basil? Parang yung arni. Masyado bang matapang yung tamis sa'yo? Overpowering ba yung tamis? Hindi ko masyadong mag-taste. Yung coffee, no? More on the Arnibal side. Tama ba? Mas malakas. Tama ba? Pero feeling ko it could have been mas masarap kung mas malamig. Parang kulang sa'yo. So, mas, lasa mo? Ano mga siya? Refreshing. Refreshing. Parang kung gusto mo magkaroon ng twist dun sa regular Americano. Pero ito, kung gagawin mo medyo may pagkapandan ng masarap. Diba? Pero yung pandan, yung Nadagdagan lang ng konti. yung aroma. Pero sa'yo okay siya. Okay. Let's go on the next part, which is the tahot. Sarap to. Masarap. Hindi pa naman tapos. Hindi pa mali. Ito, tahot. So guys, ito yung tahot. Ano yung ingredients ng tahot? Sino nakita nyo pa yung taho? Ayan o. There's taho on it. Yan. Espresso, oatmeal milk. Wait. Ayan o. May Arnibal kasi. Milk, soy curds, and tapioca. So ito oatmeal yung milk niya. Okay. Tapos may
Okay. Let's taste it. Sarap na din. Okay. 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 Sabi lang, bestseller nila yung sa apat. Ito sa kanton. Parang, hindi lang ako sanay. Sa lasa ng oatmeal mo. Ano siya? Hindi lang ako sanay sa lasa ng oatmeal milk. Na? Pero nakakompliment. Mm-mm. Parang siyang kalasang milk tea. Milk tea, oo. Parang siyang milk tea. Para siyang milk tea. Pero this is called espresso, right? Ah. Pero parang nasa linya siya ng mga milk teas ang lasa, no? Hindi siya, next, and the last part Parang is, ano siya, maganda na pag sip mo nito, sip ka nito. last but not the least is yung, what's this? Mango, what's that? Mango sampalo. Mango sampalo. Oh, I think this is gonna be my favorite kasi meron tumutubong halaman. Mango tamarind. Mango tamarind. Plantita sa mga plantita. Black tea, which is mango tamarind. Okay, let's taste this one. Ay. Oh my God. Oh my God. This is it. This is the one for me. Tikman niyo. Para sa akin, this is the one for me. I don't know, tikman mo. Mango and sampalok. Kasi hindi siya overpowering eh. Diba? Hindi siya overpowering. Hindi nag-aaway. Tapos hindi rin nagsasampawan. Pero lasahan mo parehas. I don't know. Mahilig lang siguro ako sa fruity. Diba? Hindi siya nagsasapawan. Nagko-compliment siya. Parang latest part ng malalasan. Pero meron parehas. Hindi yung mas malamang yung sampalok sa mango. Gano'n. Pero let's muna kung alin yung favorite natin sa apat. Let's muna kung ano yung favorite natin sa apat. Ano nito? Ang component niyan is black Mango, tamarind, and black tea. Pero ramdam mo yung black tea, lasa mo siya. Hindi niya in-overpower yung tea. Pero ang pinakalasang sa akin is yung tapa. Pero nandun pa rin yung mango aftertaste. Hindi siya yung parang, pero siguro decide na lang muna tayo kung ano yung gusto mo sa apat. Sige. Ikaw? Now, ba talaga? Ako na. Sige, ako na ba una? Eto. Para sa akin, the best. Ulit ko pa ulit. Sorry. Sa'yo. Oh, yan. Black tea. Ikaw. That's nice. Ay, yung Pero, mag-rate mo ng 4. hindi, yung favorite lang muna. Parehas kayo ng taste. Parehas nga kayo talaga. So, bibigay na natin ngayon yung mga verdict natin dito sa apat na drinks. So, we'll start first yung sa hot coffee that we tried, which is the Bibingkachino. For you, Yvette, ano masasabi Ayun. sa Bibingkachino? For me kasi, mahilig talaga ako sa bitter coffee. Tapos, para sa akin, kung yung cappuccino niya is kuwang-kuha niya yung fusion ng bitterness tsaka ng milk. Pero, kumbaga, hindi siya yung ulitin kong inumin. For lang naman yung para sa akin lang. Yun. Not for everybody. Parang gano'n. Parang siya. Ano tawag doon? Parang acquired taste siya. Acquired, Yung actually. gusto. Kasi Yeah. iba-iba naman tayo ng preference when it comes to the flavor. Kasi di ba coconut milk yung Oh, kasi coconut milk to. Magkakaiba nga actual kung tatlong milk. Ay, yung dalawang to magkaiba. So for Ayun. you, is it cherry? Is it abe? Is it wale? For your own preference lang naman. Para sa akin, Kerry Kerry. Okay, carry na. It's average. Okay. For Yvette, for Boots. For me naman, ang verdict ko sa kanya is carry. Pero I think mauubos ko lang siya kung meron akong ka-share. Okay. Parang ganon. Kailangan tayong dalawa eh. Oo, parang ganon. So, pero kung yung everyday mo rin siyang inumin, for me, not so. Parang, Yeah. Okay. Sa akin naman, ang verdict ko sa Bibingkachino is carry din. Kasi for me, anything that has cheese, you can not go wrong with
And with food with cheese. Yun lang ang masasabi ko. Pero again, ito kasing bibingka chino, it is not something na yung usual na palagi mong hahanap-hanapin na taste nun sa akin lang ha. Probably because siguro nga the milk is different kasi milk niya is coconut milk, no? Yeah. Pero I think magigising ka dito. Oo. Magigising ka Magigising ka kasi kakaiba yung lasa niya. Ito yung cappuccino na malakas yung tama. Kasi di ba siya yung cappuccino medyo mellow siya compared sa verdict naming tatlo is Carrie. Next. Ito. Yan. Which is the, what do you call this? The Black Gulaman. Americano. Kasi Boots naman yung mauna sa Black Gulaman Americano. Tikman mo, what is the Black Gulaman Americano for you? Yung Black Gulaman Americano, saktong-sakto siya if you want kung mahilig ka sa black coffee, hindi naman siya ganun ka-strong yung coffee taste niya. More on, mas pangingibabaw yung taste ng Black Gulaman and yung refreshment. Parang ganun siya, refreshment drink siya. So, yun. Refreshing. Ang verdict ko sa kanya is Have. Okay lang. Ako, kasi nga dito, out of the 4 drinks na trinay natin, ito talaga yung pinaka nagustuhan. Oo. Kasi dun pa lang sa, ang tawag dito, dun pa lang sa black coffee, na parang sweet black, di ba? Sa sweet black pa lang na drink, okay na ako dun eh. Pero nung nadagdagan pa nung Ito yung may basil, right? Oh, yan. Basil? May basil ba to? Mm. Yun, actually nung nadagdagan pa nung arnibal, gulaman, tsaka yung yung mga lumulutang na white dyan. Basil seeds. Ayun. Basil seeds, na? Parang nagkaroon siya ng ng extra points para sa akin. Kasi May nga yung, texture. pag gusto mong meron kang, tawag doon yung may pinapapak ka sa bibig mo. Mm-mm. Yun yung naka-add ng ng plus foggy points. So for you, it's? Kung may have pa sa have, double have. Oo, ito talaga. Yung tipong pag pumunta ka sa coffee shop, ito yung babalikan. Yun yung para sa. Ito yung babalikan ko dito. Okay. Sa akin naman, Black Americano kasi is not my thing kasi. I really enjoy drinks that more has like milk on it or siguro because I'm not like a fan of straightforward na espresso lang ang laman. Pero when I taste this one, masarap naman siya and I think mas magugustuhan ko to kung siguro nagkaroon to ng pandan flavor kasi yung smell niya. Oo, tsaka parang mas maganda yung presentation niya kung merong like pandan leaf. Oo, no? Pero para sa akin, carry na siya. So, isang habe, dalawang habe. Dalawang habe. Let's go to itong taho. Oh, ito daw isa sa mga best sellers. Habe Gusto mo sa'yo. siya? Habe sa'yo yan. O, ikaw. Pero matapang. For cappuccino, matapang siya. Sakto lang. Okay. Natahot. Taho. Ikaw. Sa'yo, ikaw. Yan ang Hindi typical. ko ulit. Sige, go. Ito yung oatmeal milk, no? Oatmeal yung milk niya. Yes, Tama sa milk. Carry lang din. Ha? Diba? Yes, Hindi. oo, tama. Ayun. Ang Moving on, ito. Yung tahot. Tahot is combination of oatmeal, oat milk, espresso, tsaka saka taho, yung taho, no? And tapioca. Tapioca pearls. para sa akin kasi, kung naghahanap ka talaga ng fusion ng coffee drink tsaka ng oat, medyo na-overpower ng oat milk yung coffee. So, kung ako, dadagdagan ko pa to ng konting coffee pa. Kasi para na lang siyang oat milk lang talaga with taho. Ang tawag doon yung tofu. So parang mas nangangibabaw yung pagkataho niya. Oo. Pero ito maganda to dun sa gusto yung mild coffee lang, pero mahilig sa milk tea. Parang ito yung pwede nilang orderin. So para sa'yo, it's Para sa akin, carry siya. carry siya. Okay. And then sa'yo, the taho. Sa akin naman, ang verdict ko sa kanya is carry kasi para rin siyang, yun nga, nakukulangan ako sa shot ng coffee.
Tapos, more on para siyang taste ng milk tea. So, kung coffee, since coffee lover talaga ako, more on, hindi ko siya masyadong uulit-ulitin if I want really maka-taste ng coffee. So, parang ano kasi siya milk tea side. Ganun siya. For me naman, the taho is habe. Kasi mahilig ako sa taho. Early in the morning, sanay ako sa lasa ng taho. And to be honest, hindi ako talaga fan ng coffee too much. So, na-appreciate ko yung taho and milk together. Tapos may sagu-sagu pa. Ang sarap. For me, habe. Last but not the least is ito. So, muna yung unang magbibigay kasi ito, sa akin, triple habe. Hindi kasi, yung black tea, yung hindi siya na-overpower ng mango at saka ng tamarind. Saka yung mango and tamarind, hindi siya complementing kasi yung flavor niya, hindi siya nagtatalo for me. At saka nyo naman me guys, di ba? I like citrusy flavors. So, hit na hit siya sa akin. Based dun sa description na hindi siya coffee, it's just based as a tea. Napaka-organic nung taste nung pagkakalagay dun sa tea. Hindi siya yung parang feeling ko na tea na parang nilagyan lang ng flavoring. So, at saka may foam siya, yan. Sa tea. So, triple habe sa okay for you. Ikaw muna, gusto mo pong itikman. Ay, ikaw muna. Ako naman, this one, have din siya. Lalo na kung parang mahilig din naman kasi ako sa tea. So, parang mas nauuna kong matis in respective order is the tamarind, the mango, and then the black. Parang gano'n. Tapos parang parang sa dulo mo matitaste talaga yung essence ng mango. Pero ano siya nung maganda na natikman mo yung tatlong element. Na yung parang doon sa iba parang kulang yung kape. Doon naman sa isa parang, di ba gano'n? Ito lahat daanan niya yung tatlong component. Ito pa mo. Ito. Makulay. Out of the four, ito lang yung walang coffee, di ba? Tea, black tea kasi ito. Black tea siya. For me, ano siya? Habe. Habe din. Kasi habe siya. Kasi refreshing siya. Lalo na kung like mainit yung weather, gusto mo ng tea. Saka Okay yung siya. tipong yung ayaw mo magising. Yung gusto gusto mo lang. Kasi Pwede pag siya. kape, magigising. Tsaka sa akin naman, ang una kong nalalasahan sa kanya is yung tamarind. Okay. Tamarind. Pero hindi siya, sobrang asin. Hindi siya sobrang asin, tama lang. Kasi nga, nako-complement ng mango. Oo, tama. Ayun. Ito naman guys, yung pinaka-pastry nila which is the dinamita. So it has cheese and inside. So this, di ba dito medyo sweet na to. Ito, savory naman yung. Nakita niyo dito, fresh. ang dabot, ang flaky, di ba? Ayan. So ibig sabihin fresh siya. Ayan, flaky siya. Diba? So ibig sabihin yung pastry is fresh. Tikman nyo rin to kung anong lasa nitong dinamita. Ayan. This is how it looks like inside. It has chili and cheese. Like dynamite, but it's in a pastry. Galing, no? Ginagawa nila. Kasi tikman nyo. So may pagka-spicy siya. Lasa ng dynamite. Tikman nyo. Ayun, tikman nyo. Ngayon ako nakita ng passion ni Dynamite. Inspired. Ito? Ano to? Ito baka dito pa mapunta. Ayun yun. Kaya iniwasan. Yeah, kunin mo. Pero ako, I'll go with you. Masarap. Asang Dynamite? Asang Dynamite? Oh my God. Ngayon ako nakatigim ng passion ni Dynamite play. Sorry, kinuha ko na to. Gusto ko. Ano? I like it. You like it? I like it, no? Habay na habay, no? Ay, triple habe. Habay na habay din sa akin. Kasi ano siya pag kinakain mo kasi sweet, tapos ito savory, nagko-complement siya. Naalala ko yung kinakain ko nung high school yung ang tawag doon yung
Sige, kaya. Sige, ano? Baka kain mga viewers ng mga kabis ko, ano yun? Ano ang tawag doon? Kasi, Pizza roll. pizza roll. Yeah, I know. Yeah, Diba nung high school? Pizza roll. Yung mga Jimmy's, yung maliliit na gano'n. What do you call that? Ang social ng G. Oh, parang alam mo yun, yung Jimmy's, yung mga gano'n. Jimmy's, Oo, yung maliliit. Oo. Yung parang pizza, ano na sa... Oo. Wala na ngayon nun eh. Compare mo before meron. Masarap, no? Masarap siya. Yung Parang social na version talaga ng pizza roll. Yes, exactly. Parang upgraded. So yan mga kamood. So, oo, masarap, no? Masarap. So, thank you for... I-rate pa ba natin to? Narita natin, di ba? Hindi, yung sa kanila. Ano yung favorite 1, natin? 2, 3, 4, oo. O sige, tingnan natin. For you, Yvette, alin yung 1, 2, 3, and 4? Sa apat na to. Yan, Think- sa apat na to. Oh, go. top Sige. 1, 2, and Oo, Oo, top yung- one. Oh, So, ang so, fourth- pataas o pababa? Ay! Ayun na lang. Taas. Pababa. Pababa. Sige, go. So, bababi. Mas madali kasi pumili ng gusto mo eh. Top Sige, 1 go. yung gano'n. Sige, ang fourth ko Oh, sige, is go. this one. 1 yan. One. Next. Ay, no, hindi, four. Ito yung Ah, fourth. four. Oh, Okay, ito yung next. fourth. Oh. Fourth place. Tapos, ang Bibigyan third place is this one. Sa hold, okay. Second Oh, place. first runner And mo. first place. Wow. Yung have. Okay, sa'yo. Same. Ba't sa parehas kayo? Fourth, third, second, and first. Sa akin naman, 4th, 3rd, 2nd, and 4th. Hindi naman tayo nagkaiba. Diba? Yun. Yeah. So, yeah. So mga kamuts, thank you for staying with us and doing this food review together with Boots and Yvette. So, and of course with Luna. Si Luna natapos na yung ano natin. Hindi pa rin siya nagigising. So, I hope to see you on my next vlog. So,